Magandang araw po sa ating lahat para po sa ating Bible Knowledge of the Day ngayong May 16 ng Sabado. Ano po? Dito sa Proverbs 19:24, the Bible says, "A slothful man hideth his hand in his bosom, and will not so much as bring it to his mouth again." So yan po ang pamagat natin, "A slothful man hideth his hand in his bosom." Yung slothful po dyan, at sell sa Hebrew word na ibig sabihin po ay sluggard, lazy. So, alam niyo po ang isang taong lazy, tamad sa Tagalog, po, ay talagang hindi siya nagtatrabaho, maraming excuses. So, he hideth his hand in his bosom. Tinatago niya lang yung kamay niya. Yung bosom po dyan ay yung deep, sabi ng Bible o yung Concordance Dictionary. So, sa malalim. Okay? So, tinatago niya yung kanyang kamay sa malalim para hindi niya na mailabas and will not so much as bring it to his mouth again. So, hindi niya na maibalik. Actually, yung bosom po, nagbigay pa po ng dictionary ng meaning na bowl. Yung bowl, yung tawag dyan, yung mangkok. So, pag tinago niya na yung kamay niya sa malalim, okay? Hindi niya na ibinabalik sa kanyang bibig. Kumbaga, pag kumakain siya, ganun, so hindi niya na binabalik sa kanyang bibig dahil sa sobrang katamaran. Parang bata, kailangang subuan lagi para kumain. Kung first year high school yan, sinusubuan pa yan, talagang grabe ng katamaran yan. Or kung grade 4 or 5 or 6, diba? So, kaya nga po ang talagang nagwawasak sa tao ay yung katamaran. So, principles of the day, laziness destroys life. Yan. Kaya nakikita nyo po, yung mga tamad ngayon ay nagsisira po yan ng buhay, yung katamaran. Kaya maraming naghihirap, nag-hold up, at nakukulong, and dahil yan sa katamaran. Number 2, living with excuses can become a lifestyle. Pag excuse ng excuse, maraming dahilan, marami siyang excuses, yung best na mag-excuse siyang gawin ang dapat gawin, mag-excuse siya para hindi magawa yung tama, ay nagiging lifestyle. Tingnan niyo po yung mga anak, di ba? Excuse ng excuse, yun, ganun na siya paglaki niya. Hanggang sa may pamilya, excuse ng excuse. Number 3, God's way to live is to work hard. God's way to live is to work hard. Yan po ang gusto ng Diyos. Kaya nga sabi sa Thessalonians, if any would not work, neither should he eat. No work, no eat. Kasi ang way ng Diyos para mabuhay tayo ay work hard. Number 4, discipline matters in daily lives. Okay? So, discipline matters. Kinakailangan bumangon na maaga, magtrabaho, huwag nang ipabukas. Kaya number 5, small neglects can become serious problem. Yung mga maliliit na mga kinaligtaan. Kasi mamaya na, ayun, hindi na nagawa. Serious problem, lalaki po yan, dadami po yan. Okay? Kaya maging diligent po tayo, hindi slothful. Okay? Or batugan, kundi diligent, masipag. Yan po ating Bible knowledge of the day. God bless po.